tiyak, proven, tested na mabuti mga kapatid. Nariyan pa rin. Sabi nga ng Psalm, di ba? Humahabol sa atin, hinahabol tayo ng kabutihan ng ating Panginoon mga kapatid. So ganun po, kabuti ang ating Panginoon. At ang oras na ito, ang araw na ito, Sunday mga kapatid, ito yung pinaka magandang araw mga kapatid para mag-celebrate mga kapatid. Pwede ba tayo mag-celebrate? Praise the Lord! Ayan! Di ba, marapat lamang mga kapatid na paghandaan natin ang celebration na ito at daluhan natin mga kapatid hanggat maaari, hanggat kaya natin. Sabi nga kanina, basta. Kung ma-traffic man, basta. Sisimba pa rin ako. Kung medyo, ang tawag doon? Napuyat man mga kapatid, basta. Di ba, atan pa rin tayo mga kapatid. Tayo kasi mga Pilipino mga kapatid, ang dami-dami nating mga celebrations. Kaya minsan yung mga celebration, nakakahadlang na doon sa pinakamahalagang celebration mga kapatid. Minsan nauuna yung birthday yan. Ayan. Kasi minsan lang naman daw isang beses nga lang naman sa isang taon Kaya minsan compromise na rin mga kapatid. Pero basta. Kung tayo naroon yung pananampalataya po talaga natin sa ating Panginoon. Ayan po, tayo po talaga ay gagawa ng paraan para po makadalo sa ating gawain mga kapatid. So, ayan, tingnan po natin yung next. Ayan, so ito po yung mga iba't ibang celebration. So ito yung birthday, di ba pag birthday merong pinapaagaw. May kasal, sino kaya ang kasunod ay kakasal mga kapatid? Next, bagong taon. Ayan, may mga turotot. And then, fiesta mga kapatid. Ano po? So mga kapatid, ano ba yung common na senaryo kapag merong handaan? Pagkain. Ano mga pagkain? Shanghai, spaghetti, pansit, cake. Ayan, di ba ang dami nating hinahanda mga kapatid, ang dami nating mga ginagawang paraan para maging prepared po tayo sa handaan. Ayan. Pinaka hindi nawawala mga kapatid, ano po? Yung lechon, yung hotdog na may marshmallow mga kapatid, ano po? Pero alam niyo mga kapatid, nung sa mga kabataan namin, di ba, parang halos hindi rin nakaranas ng ganito mga kapatid, ano po yung generation natin? Di ba? Tsaka yung pansit, napakadalang mga kapatid, pag talagang nakatama sa tanim ng mga halaman, mga kapatid, saka lang nakakapaganda. Tapos kapag birthday, naalala ko, ang ginagawa namin, nabili kami ng cupcake. O kaya yung fudge bar mga kapatid, lalagyan ng design, ng cream stick, ng honey. Diba? Pero yung mga kapatid, masaya na rin mga kapatid. Ano po? So ayun mga kapatid, marami tayong mga celebrations na pinaghahandaan. Pero purihin ng Diyos dahil ngayong araw, ang celebration na pinili natin mga kapatid ay ang celebration kung saan isa-celebrate natin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay mga kapatid. Ano po? Praise the Lord! So tayo magsa-celebrate at kapag may nagsa-celebrate tayong lahat ay masaya mga kapatid. Ano po? So tingnan nyo yung katabi nyo. Pag yan ay malungkot, pasayahin niya mga kapatid. Ano po? Kilitayin nyo. Ayan, kasi wala namang nagsa-celebrate. Nakakainis naman yung nagsa-celebrate na malungkot. Ano po? Parang naglalamay naman kapag ganun mga kapatid. Ano? Kaya celebration to mga kapatid. Isang masayang celebration mga kapatid. Ano po? So mga kapatid, ayan, sapat ng dahilan para magdiwang ang katotohanan na mabuti po ang ating Panginoon mga kapatid. Ano po? So wala nang ibang maganda pang dahilan na i-celebrate natin. Ayun po ay yung kabutihan po ng ating Panginoon. So sabi po dito, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Sinong punong-puno ng kagalakan? Praise the Lord mga kapatid. So nakikita yan sa ating mukha ha. Baka naman tataas-taas kayo, nakasimangot naman. Ayan ano po. So tayo po ay punong-puno ng kagalakan mga kapatid dahil sa mga dakilang bagay na ginawa po ng ating Panginoon. Ano po, so kung babalikan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang taon mga kapatid, nitong mga nakaraang linggo, kung iisa-isahin natin mga kapatid, meron talaga tayong makukuha na naging mabuti po talaga ang ating Panginoon kung bubuksan lang natin yung isip natin at yung mata natin mga kapatid. Ano po? So yung kabutihan ng Diyos, kung paano natin yun makikita mga kapatid, depende rin po yun sa ating
paningin, sa ating isipan mga kapatid. Baka kasi naging mabuti na nga ang Diyos sa atin, pero iba naman yung focus ng ating atensyon mga kapatid. So hindi natin nakita yung blessing na binigay ng ating Panginoon, hindi natin nakita yung kabutihan ng ating Panginoon mga kapatid. Pero kung nakita natin yung great things, mga malalaking bagay na ginawa po ng ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng unspeakable joy mga kapatid. Pag sinabing unspeakable, yung wala kang salitang mailagay mga kapatid, yung talagang parang hindi masukat mga kapatid. Parang tatalo na yung puso mo mga kapatid sa kagalakan. Ano po? Kailan nyo huling naramdaman yan mga kapatid? Ay, nalimutan na mga kapatid. Ayan. Pero mga kapatid, ito ang mensahe po ng ating Panginoon. Ano na po, i-remember ulit natin, i-reflect ulit natin mga kapatid, yung mga naging kabutihan po ng ating Panginoon. Dahil kapag naalala natin yan, once na na-remember natin, na-realize natin na ganito pala kabuti ang ating Panginoon mga kapatid, talagang hindi tayo mapipigilan sa pagpupuri sa ating Diyos mga kapatid. Ano po? Kaya bago ang lahat mga kapatid, purihin muna natin ang ating Panginoon, palakpakan natin ang ating Diyos, sampahin natin siya mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon mga kapatid. Thank Him for His mercy. Thank Him for His grace sa kanyang biyaya mga kapatid. Pasalamatan natin siya sa kanyang mga pagpapala mga kapatid. Thank Him for His favor. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? So pasalamatan po natin ng ating Panginoon. Bless His holy name mga kapatid. Pag sinabi natin bless His name, parang sasabihin natin yung mga magagandang bagay na ginawa po ng ating Panginoon. Magagandang bagay tungkol po sa ating Panginoon. Ano po? At once na sinabing magagandang bagay, syempre madami tayong masasabi sa ating Panginoon dahil wala namang ginawang masamang bagay ang ating Diyos mga kapatid, di ba? Wala pong ginawang mali o hindi tama o masama ang ating Panginoon sa ating buhay mga kapatid. Lagit-lagi ay mabuti po ang ating Diyos mga kapatid. And that is the reason to celebrate today mga kapatid. Yan ay isang malaking dahilan mga kapatid, isang malaking rason para tayo ay mag-celebrate sa mga oras na ito mga kapatid. So let us glorify the name of Jesus mga kapatid. Let everything that has breath praise the Lord mga kapatid. Hallelujah. Hanggat may hininga ka pa mga kapatid, pwede ka pang magpuri sa ating Panginoon mga kapatid. Sabi nga ng kanta mga kapatid, I thank God. Ano po, pasalamatan natin ang ating Diyos dahil siya ay mabuti. Mga kapatid, sabi din sa kanta, He picked me up. He turned me around. Dati nakaharap tayo sa kasalanan mga kapatid, but He turned us around. At ngayon nasa katwiran na tayo mga kapatid. And He placed my feet on solid ground. Ano nga kayo mga kapatid, patsa nga kayo sa inyo nga. Kaya di ba solid ground mga kapatid, pero mas solid dyan ang ating Panginoon mga kapatid. Dahil wala pong makakapag-tibag sa ating Diyos mga kapatid. Ano po, that is a solid ground na pinaglagyan sa atin ng ating Panginoon mga kapatid. Ano, so napakabuti po talaga ng ating Diyos mga kapatid. Dahil mabuti ang Diyos, dahil naging mabuti ang ating Panginoon in the past mga kapatid, at patuloy na nagiging mabuti at laging magiging mabuti at hindi magmamaliw ang kabutihan po ng ating Diyos mga kapatid. Walang hanggan ang pag-ibig po ng ating Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid, and that is a reason to celebrate mga kapatid, dahil siya ay tapat mula noon hanggang ngayon, hanggang sa susunod pang panahon mga kapatid. Kaya marapat lang na ibigay talaga natin po ang pagsamba natin sa ating Panginoon mga kapatid. Sabi ng Psalms mga kapatid, praise the Lord all ye people. Ay, walang people. Praise ye the Lord all ye people. Praise His holy name mga kapatid. Praise the Lord. So unang mga kapatid, enter with thanksgiving and praise. Ano po? So sa ating pagsa-celebrate mga kapatid, syempre unang gagawin natin, papasok muna tayo dun sa handaan mga kapatid. Ano po? At nakakainis yung mga tao na dadalo na nga lang, ang dami pang mga reklamo. Ano po? Ang dami mga sinasabi. So kailangan po, thanksgiving agad ang unahin natin. Praise agad. Pagpupuri agad sa ating Panginoon. Ano po? So ito yung oras mga kapatid, kung kailan iniimbitahan kasi natin yung presensya ng ating Panginoon. At hindi lalapit ang presensya ng ating Diyos kung tayo ay nakalugmok mga kapatid. Kung ang puso natin ay bagabag mga kapatid, kung ang puso natin ay puro
masasamang bagay mga kapatid ang laman mga kapatid. Kung ang laman ng puso natin ay yung mga gagawin natin sa susunod na araw, yung mga nangyari nitong mga nakarang araw, no mga kapatid, ang focus natin ngayon ay pasalamatan po at purihin ang ating Panginoon. So kung naririto ka at iba yung reason mo mga kapatid, sayang yung presensya ng ating Panginoon dahil handa pong ibigay ng Diyos yung presensya niya para sa mga tao na handa na mayroong pagpapasalamat, mayroong pagpupuri mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So kung tayo mga kapatid ay medyo napuyat, medyo napagod mga kapatid, alisin muna natin yan mga kapatid. Huwag natin gawing hadlang yan mga kapatid dahil naririto po tayo ay para po magpuri sa ating Panginoon. Para po kawin natin ang presensya po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri, ng ating mga pagsigaw, pagpalakpak, pagtalon mga kapatid. Narito yung oras mga kapatid na bubuksan natin yung puso para sa ating Panginoon, para malaya siyang makakilos mga kapatid, ano po, at makapanahan sa gitna ng ating mga pagsamba mga kapatid, ano po. So this is the moment mga kapatid where we will praise God. So ito po yung pinakang rason natin mga kapatid. Ito yung sineselebrate natin ang Diyos mga kapatid. Hindi yung sarili natin yung dahilan mga kapatid. Hindi tayo naririto para sa sarili natin mga kapatid. Naririto tayo para sa ating Panginoon. Mula Monday hanggang Saturday mga kapatid, para na yan. Sa sarili natin, nandiyan na yung pagtatrabaho natin, pag-aaral natin. Itong oras na ito mga kapatid, para ito sa ating Panginoon. Huwag po nating pagdamutan ng oras at ng atensyon ang ating Panginoon mga kapatid. Amen? Praise God. He is worthy to be praised mga kapatid. Karapat-dapat lamang po ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya nawa, mga kapatid, ito po yung naging priority natin sa pagpunta natin sa pananambahan ngayon mga kapatid. Na yung kanina, paglabas pa lang natin ng bahay natin mga kapatid, hanggang sa pagbiyahe, hanggang sa pagdating natin dyan sa harapan ng gate na rin na, Lord, salamat sa araw na ito. Lord, salamat, buhay pa ako. Lord, salamat, may kalakasan pa ako. So, di ba mga kapatid, doon natutuwa, doon nagiging masaya po ang ating Panginoon mga kapatid. Ano po? So, wag nating ipagdamot mga kapatid yung pasasalamat para sa kabutihan po ng ating Panginoon mga kapatid. So, wala po tayong ibang agenda, kundi ang purihin at sambahin ng ating Diyos ngayon mga kapatid. Ano po? Ayan. So mga kapatid, isa pang bagay mga kapatid sa tabernacle. Familiar naman kayo dun, di ba mga kapatid? Ayan, so sa tabernacle mga kapatid, bago ka makarating sa mga susunod na furniture, so sa susunod na bahagi ng tabernacle mga kapatid, hanggang dun sa Holy of Holies na tinatawag, yung lugar kung saan bumababa talaga yung presensya ng Diyos sa Old Testament times mga kapatid. Isa lamang po yung gate doon. Isa lamang yung papasukan mo mga kapatid. Isang gate lang yun, tapos yung palibot nun ay mga walls na mga kapatid. So hindi talaga pwedeng makadaan doon mga kapatid. Isang gate lang mga kapatid. At yung gate na yun mga kapatid ay yung ating thanksgiving, yung ating pagpapasalamat, yung ating pong pagpupuri sa ating Diyos. Hindi tayo makakarating sa presensya ng Diyos kung hindi tayo marunong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon mga kapatid. Ano po? So kung gusto nating maramdaman yung presensya ng ating Diyos, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Can we say thank you, Jesus? Praise the Lord. Ayan. Ipakita po natin sa ating Diyos yung pagpupuri natin mga kapatid. Kahit walang music. Noong times nga mga kapatid, wala naman talagang mga ganun, di ba? Ayan, mga boses lang talaga nila. Kung ano yung meron sila. Ano ba yung meron kayo ngayon mga kapatid? Yan ang gamitin natin sa pagpupuri sa ating Panginoon mga kapatid. Ano po, so yung mga music team natin, nakakatulong lang yan magdadala ng atmosphere, ng ambience. Pero isang bagay na natutunan ko mga kapatid, kahit pa magaling yung musicians mga kapatid, kahit pa magaling yung mga awit mga kapatid, kung ikaw malayo yung presensya mo, malayo yung isip mo, hindi mo rin talaga mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon mga kapatid. So right now mga kapatid, focus tayo. Amen. Focus tayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, focus tayo. Ayan mga kapatid, ano po? So tanging ang daan lamang natin mga kapatid ay ang pagpupuri, pagpapasalamat po natin sa ating Panginoon mga kapatid. Yung kahit wala pang music mga kapatid, kahit wala pang natugtog mga kapatid, narin na yung puso natin ay nag-uumapaw na sa pagpapasalamat mga kapatid. Yung puso po natin ay excited na sa pagpupuri sa ating Panginoon. Yung kamay natin, yung paan natin, yung isip natin, handa nang sumamba sa ating Panginoon mga kapatid. Dahil yun lamang po mga kapatid ang magiging daan
para sa banal na presensya po ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So, lagi po natin tatandaan, malayo ang nararating ng ating mga pagpupuri, mga kapatid. Yan po ay abot hanggang langit, hanggang sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan po yung pagpupuri na hindi po kayang tanggihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Na once nakita niya, mga kapatid, na yung puso natin ay talagang handang sumamba, mga kapatid, nariyan na ibababa po ng ating Panginoon ang kanyang presensya at ipaparamdam po sa atin, mga kapatid, yung kanyang presensya, mga kapatid. Sabi nga kanina doon sa Sunday School, di ba, mga kapatid, i-acknowledge natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri, mga kapatid. I-acknowledge natin na ang ating Diyos ang sentro ng gawain ito, mga kapatid. I-acknowledge natin, mga kapatid, ang ating Panginoon na siya yung dahilan kung bakit tayo narito at siya yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate, mga kapatid. Ano po? So, sabi mga kapatid, ng Psalms chapter 103 verse 1, pwede niyo po bang basahin, mga kapatid? Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Praise the Lord. Ayan, so mga kapatid, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. So kung mapapansin natin dito, mga kapatid, di ba, parang inuutusan niya yung kanyang kaluluwa, mga kapatid. Pwede bang utusan natin yung kaluluwa natin ngayon? Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ayan, mga kapatid, kapag walang nag-encourage na sa atin, mga kapatid, encourage na natin yung sarili natin. Kaya natin i-encourage ang sarili natin, mga kapatid. Utusan natin yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, mga kapatid, na magpuri sa ating Panginoon. At walang nakakatanggi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Amen? Ayan, next, mga kapatid, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, mga kapatid. Sabi ng Biblia, count your blessings and name them one by one, mga kapatid. Huwag natin kalimutan ang lahat ng mga biyaya ng ating Diyos. Minsan kasi sa 100 binigay ng ating Panginoon, kapag may isang hindi ibinigay, ang naaalala natin yung isang hindi naibigay, mga kapatid. Ano po? So masyado naman tayong matampuhin, mga kapatid. Ano po? So ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Diba? Kung i-reflect natin, napakarami ng kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. At yung bagay na hindi niya binigay, isa ring pagpapakita ng kabutihan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So ayan, so pasalamatan po natin ang ating Diyos sa mga malalaki, sa mga maliliit na bagay, mga kapatid, na binibigay niya, sa mga mabubuti, o sa tingin natin na hindi mabuti, mga kapatid. Meron man o wala, mga kapatid, good or bad, answered prayer man o hindi, mga kapatid, lahat ng yan ay para sa ikabubuti po ng mga taong nagmamahal sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So isa rin, mga kapatid, sa mga alam sa akin ng ating Panginoon itong mga nakaraan, yung small things matters, mga kapatid. Ano po? Yung mga maliliit na bagay, napakahalaga din yan, mga kapatid. Yung sa akin nga, yung pagtatanim ko ng luya, pagmamalaki ko na naman yung luya, mga kapatid. Ano po? Ayun, nakakatawa lang, mga kapatid, talaga na sa mga maliliit na bagay na yun, talagang mararamdaman mo din yung pangungusap po ng ating Panginoon, mga kapatid. So, magtanim na rin kayo ng luya, mga kapatid. Apo, para hindi tayo inuubo, mga kapatid. Ano po? Ayun, mga kapatid, kasi yung mga maliliit na bagay na yun, hindi natin alam, magpapasaya rin pala sa atin, mga kapatid. At yung mga maliliit na bagay na yun, yun pala yung galing talaga mismo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kung makita ng ating Panginoon na appreciative tayo sa maliit na bagay, hindi ba niya ibibigay sa atin yung mga malalaking bagay, mga kapatid? Ano po? So, hindi po madamot ang ating Panginoon kung nakita niya, mga kapatid, na tayo ay naging tapat at mapagpasalamat sa mga maliit na bagay, ibibigay din niya yung mga malalaking bagay na dinedesire natin, mga kapatid. Praise the Lord. So verse 3, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, siya pa rin ang Diyos na nagpapatawad, mga kapatid. Ano po? So kung meron tayong mga kinikim-kim na mga kasalanan pa sa loob ng ating puso, mga kapatid, idulog na po natin ito sa ating Panginoon at ihingi na po natin ang kapatawaran sa Kanya, mga kapatid. Dahil handa pa rin po siyang magpatawad sa lahat ng ating mga kasamaan, sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. At siya pa rin ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, mga kapatid. Sino may sakit dito ngayon? Ilapit po natin yan sa ating Panginoon. Walang maliit o malaking sakit sa ating Panginoon, mga kapatid. Kayang-kaya po niyang
pagalingan yan mga kapatid. Then verse 4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. So dati pala mga kapatid, tayo nasa hukay na. Nasa kabaong na tayo mga kapatid, ano po kung tutuusin. Pero tayo po ay hinukay talaga, kinuha ng ating Panginoon mula sa, sabi nga, miry clay mga kapatid, mula sa grave mga kapatid, at dinala tayo sa kanyang pastulan mga kapatid, sa kanyang green pasture mga kapatid. Amen? Next po, na siyang bumubusog. Sinong gutom na? Na siyang bumubusog. Bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay, ano pat nababago, na gaya ng agila ang iyong kabataan mga kapatid. Ano po? Praise God. So kalooban po ng ating Panginoon na busugin tayo, ibigay mga kapatid yung ating mga pangangailangan at yung mga ninanasa ng ating puso mga kapatid. Kalooban po yan ng ating Panginoon at gustong-gusto po yung ibigay sa atin ng ating Diyos mga kapatid. Ano po? Sabi nga ng Biblia, kung yung isang tao nga, isang magulang na masama, tapos siningin siya ng kanyang anak ng isang tinapay. Di ba't hindi naman niya bibigyan ng bato mga kapatid o ng serpente mga kapatid? Ibibigay niya kung ano yung hinihiling ng kanyang anak. At ganun din po ang ating Panginoon na nakakaalam higit sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Praise God. Another reason to celebrate mga kapatid, His mercy is everlasting. They are new every morning mga kapatid. Walang hanggan pa rin ang habag ng ating Diyos mga kapatid. Sabi po mga kapatid ng Lamentations chapter 3, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Hallelujah. So napaka gandang pangako pa rin po ito sa atin ng ating Panginoon na bawat umaga, bawat paggising natin mga kapatid, ito po ay isang magandang biyaya ng ating Panginoon. Patunay na napakabuti pa rin po ng ating Diyos mga kapatid. Amen? So salamat mga kapatid dahil patuloy pa rin nagtitimpi ang ating Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid. Na sa kabila ng ating kakulangan mga kapatid, ginigising pa rin tayo ng ating Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga panlalamig natin mga kapatid, praise God, pinagigising pa rin po tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. So mabuti pa rin po ang ating Diyos dahil binibigyan pa rin po niya ang bawat isa sa atin ng pagkakataon para kumilos at gawin po yung utos ng ating Panginoon para sa atin pong mga mahal sa buhay mga kapatid. Ano po? Isang pagkakataon pa rin po yun mga kapatid para po tayo ay makasunod sa kautusan po ng ating Panginoon. Para yung sanga natin na nakakapit sa ating Panginoon, hindi niya putulin dahil wala namang silbi mga kapatid. Pero magkaroon ng silbi dahil magkakaroon tayo ng bunga. Dahil iti-take natin yung kabutihan ng ating Diyos mga kapatid as an opportunity para kumilos mga kapatid at gawin ang kalooban po ng ating Panginoon mga kapatid. Another reason mga kapatid, He is faithful. His truth endureth all generations mga kapatid. Nananatili pa rin tapat ang ating Diyos mga kapatid. Ano po? So again, yung mga pangako na pinanghahawakan natin mula sa ating Panginoon mga kapatid, praise the Lord, ito po ay panghawakan lamang natin mga kapatid. Dahil sabi ng Numbers, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin mga kapatid? So mananatili pa rin pong tapat ang ating Diyos. Sabi nga dito, natawa rin ako dito sa verse na ito mga kapatid sa Romans. Sabi dito, ang Diyos ay tapat at totoo kahit pa sinungaling ang lahat ng tao, mga kapatid. Ano po? Kahit pa magsinungaling tayo, mga kapatid, patuloy pa rin nagiging tapat ang ating Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. At again, yan po ay isang dahilan para po tayo ay mag-celebrate sa araw na ito, mga kapatid. Sabi din ng Biblia, mga kapatid, kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo, mga kapatid. Palaging yes sa ating Panginoon mga kapatid at para po yun sa ikaluluwalhati ng ating Diyos mga kapatid. So again mga kapatid, gaya na nabanggit kanina, lahat ay para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. So kung ibiniless po tayo ng ating Panginoon, to God be all the glory. Kung tayo ay binigyan ng magandang buhay mga kapatid, to God be all the glory. Kung tayo ay ginigising pa rin mga kapatid, to God be all the glory. Kung ginagamit tayo sa kanyang kaharian, to God be all the glory. Lagit-lagi mga kapatid, ang kapurihan ay tanging sa ating Panginoon lamang natin ibabalik mga kapatid. Ano po? So ang tao,
Tumatanggap din nga ng papuri mga kapatid, pero alam natin hindi sila karapat dapat tumanggap ng pagpupuri mga kapatid. Tao lamang sila mga kapatid, pero ang ating Diyos, siya lamang ang dapat nating purihin at sambahin mga kapatid dahil siya lamang ang karapat dapat mga kapatid. Next, another reason para mag-celebrate mga kapatid is because we are tasting and seeing the goodness of God mga kapatid. Nakikita natin mga kapatid, ano po, nararamdaman natin, nalalasap nga natin mga kapatid, ano po, anong ulam nyo kanina? Isda. O, diba? Nalalasa pa rin natin mga kapatid ang kabutihan ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, walang mabuting bagay na pipigilan ng ating Panginoon para hindi natin ma-receive mga kapatid. So lahat ng mga mabubuting bagay mga kapatid ay handang-handa pong ibigay sa atin ng ating Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. So alam niyo ba mga kapatid, hindi po tumitigil sa paggawa ng mabuti ang ating Diyos mga kapatid. Minsan talaga yung perspective lang natin mga kapatid, ano po, yung ating mga mata, dukutin na kaya natin. Yung mga mata kasi natin mga kapatid, masyadong minsan nakafocus lagi sa problema, nakafocus ay sa kahinaan, nakafocus ay doon sa kapaguran mga kapatid. Sobra na tayong nag-iisip mga kapatid at hindi na natin nafofokusan ng ating Panginoon. Maging sa pagdalungan natin sa pananambahan mga kapatid, aminin natin, minsan talaga nawawala yung focus natin mga kapatid dahil may ibang bagay tayong naaalala mga kapatid. May ibang bagay tayong iniisip mga kapatid. Pero mga kapatid, hindi tumigil sa paggawa ng mabuti ang ating Panginoon kahit na hindi natin siya pinapansin minsan mga kapatid. Kahit na minsan ay napapabayaan po natin ang ating pananampalataya, hindi pa rin po tumitigil sa paggawa ng mabuti ang ating Panginoon mga kapatid. Ano po? Ayan. So, inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. Sinong nanganganlong ngayon sa ating Panginoon? Patingin nga kung maligaya mga kapatid. Ayan, subukan po natin ang ating Panginoon at tingnan natin yung Kanyang kabutihan sa buhay natin mga kapatid. And last reason mga kapatid, celebrate because you have Jesus mga kapatid. Sinong taglay dito ang ating Panginoong Jesus? Tayo po ay magse-celebrate mga kapatid dahil nasa sa atin ang presensya po ng ating Panginoon, ang Espiritu po ng ating Panginoon. At yan ay enough na reason na mga kapatid para po tayo ay magdiwang, para po tayo ay maging masaya, para po tayo ay magkasiyahan, magkatuwaan sa mga oras na ito mga kapatid. At magkaingayan sa pagpupuri at pagsamba po sa ating Panginoon. Because when you have Jesus, you have everything mga kapatid. Lahat ng mga pangangailangan natin nasa sa ating Panginoon na yan mga kapatid. Ibig sabihin talaga all we need is Jesus mga kapatid. Isang tawag lang natin sa ating Panginoong Jesus mga kapatid, one call away. Nariyan na yung katugunan ng ating Panginoon mga kapatid. Ano po? Kaya, ayan, one call away. Kaya mga kapatid, sabi ng Thessalonians, in every situation, no matter what the circumstances, be thankful. And continually, patuloy mga kapatid na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Ito po mga kapatid ang kalooban ng ating Panginoon na tayo po ay maging mapagpasalamat mga kapatid. Ano po? Minsan, huwag nating iti-take for granted mga kapatid yung mga binibigay na blessing ng ating Panginoon. Maging kontento tayo. Sabi nga nung message nung nakaraang prayer meeting mga kapatid, maging kontento tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon mga kapatid. Hindi masamang maghangad ng more mga kapatid kasi pinangako naman po yan sa atin ng ating Panginoon na bibigyan niya tayo exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Pero kung hindi pa tayo kontento sa kung anong meron tayo ngayon, baka hindi maging hindi makita ng ating Diyos yung ating katapatan mga kapatid. Ano po? So kung ano yung meron tayo ngayon, be contented mga kapatid. That is enough and Jesus is enough. As long as we have Jesus mga kapatid, lahat ng meron tayo ay hindi na natin nahahanapin mga kapatid. Sabi nga ng Psalm, di ba? Ang ating Panginoon, ang ating pastol, at hindi na tayo magkukulang mga kapatid. Ano po? So kailangan nating ipagdiwang to mga kapatid, ang oras na ito mga kapatid, dahil we have Jesus mga kapatid. Ano po? Alam natin ang pangalang tatawagan natin. Kapag tayo may pangangailangan, Jesus lamang mga kapatid. Kapag may karamdaman, kapag may kakulangan, kapag nanghihina,
Kapag inaatake ng kaaway, Jesus lang lagi mga kapatid. And there is power in the name of Jesus mga kapatid. Makapangyarihan pa rin ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. At magdidiwang tayo, magkakasaya tayo mga kapatid dahil kilala natin ang nag-iisa at tunay na Diyos at ang pangalan niya ay Jesus mga kapatid. Siya lamang ang ating sasambahin at pupurihin mga kapatid. Magdidiwang tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon and His name is Emmanuel mga kapatid. Jesus, meaning God is with us mga kapatid. Kasama po natin ang ating Panginoon at nakakatuwa mga kapatid, ipinangako niya na sasamahan niya tayo hanggang sa dulo. Hanggang walang wakas mga kapatid. Ano po, magdidiwang tayo dahil ang ibig sabihin nun, secure na tayo mga kapatid. Sure na tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon mga kapatid. Dumaan man tayo sa libis ng kamatayan, wala tayong kakatakutan mga kapatid dahil kasama natin ang Diyos. Sabi ng kanta, dumaan man tayo sa ilog, dumaan man tayo sa apoy mga kapatid, wala tayong kakatakutan mga kapatid dahil kasama po natin ang ating Panginoon mga kapatid. Ano po? He is our refuge. He is our defense. Our strong tower mga kapatid at hindi magigiba mga kapatid dahil kasama natin lagi ang ating Panginoon. And remember that greater is He that is in us than he that is in the world mga kapatid. Mas higit pa rin yung Panginoong Jesus na nasa sa atin mga kapatid kaysa sa mga problema natin, kaysa sa mga pagsubok natin mga kapatid. Greater is He mga kapatid. Greater is our Lord mga kapatid. Praise the Lord. Ayan mga kapatid. So lagi po nating tatandaan, nasa sa atin po ang ating Panginoong Jesus mga kapatid. At tayo po ay templo. Tayo po ay templo ng ating Panginoon mga kapatid. Ito po yung isang pinaalala sa akin ng ating Panginoon mga kapatid. Huwag nating aalisin sa isip natin na templo po tayo ng ating Panginoon. Kasi po every time na inaalala natin na templo pala ako ng Diyos, nasa sa akin ng Espiritu ng ating Panginoon, hindi po natin naabusuhin, hindi natin sasaktan, hindi natin gagawa ng kung ano-ano ang ating katawan dahil templo ito ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, templo yan ng Panginoon. Huwag mo sasaktan. Templo po tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Nananahan sa atin yung Espiritu ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya nga po yung sa prayer ni David, di ba mga kapatid? Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Ibig sabihin mga kapatid, may chance, may pagkakataon mga kapatid na pwedeng humiwalay sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon kung hindi po natin naalagaan ang kanyang templo mga kapatid. Sinong titira sa isang templo na madumi? Sinong titira sa templo na madaming kung ano-ano mga kapatid na hindi kaaya-aya? Ang gusto po ng ating Panginoon, bagamat broken, bagamat merong dinadala mga kapatid, ay patuloy pa rin nagpapakabanal na humihingi ng tulong sa ating Panginoon para siya ay pakabanalin mga kapatid, para siya ay linisin mga kapatid at maging pure mga kapatid para sa ating Panginoon. Pure, like gold mga kapatid, ano po? So yun po yung Pure gold. Parang tindahan niyan Kuya Darwin, ano po? Ayan, so yun po yung gusto po ng ating Panginoon. Maging pure tayo na gold mga kapatid. Maging pure gold. Hindi mga kapatid. Kaya mga kapatid, kailangan po natin linisin talaga ang ating sarili mga kapatid. Ano po? Sino magsa-celebrate sa isang lugar na napakadumi mga kapatid? Parang hindi kaaya-ayang pag-celebratean yan mga kapatid. Ano po? Parang hindi ka nalang dadalo kung ganun din naman yung lugar mga kapatid. Kaya kailangan po natin ihanda talaga yung ating sarili mga kapatid. May narinig akong preaching mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng malaking divine visitation. Divine visitation meaning yung presensya talaga ng ating Diyos ay bumibisita, pumupunta sa atin mga kapatid. Kailangan din natin ng divine preparation mga kapatid. Kailangan nating ihanda, linisin talaga yung ating sarili mga kapatid. At isa pa sa natutunan ko mga kapatid, kapag pala may bisita, sumisipag talaga ang tao mga kapatid. Ano? Ganyan po yung nangyari sa amin eh. Opo, talaga mapipilitan ka maglinis kasi nakakahiya doon sa bisita, kanyaring bisita. Ano mga kapatid, mula sa alas, tapos sa mga bakuran, maging yung kwarto mo, lilinisin mo na kahit hindi mo naman talaga nililinis mga kapatid dahil may bisita. So tao lang yan mga kapatid, ano pa kaya kapag ang ating Panginoon ang bibisita? Hindi ba natin lilinisin? Hindi ba natin wawalisan? Hindi ba natin imamap mga kapatid? Hindi ba tayo
tayo gagawa ng mga paraan para maging malinis tayo at karapat-dapat sa presensya po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo nagsa-celebrate, ginagawa natin ang lahat, mga kapatid, na paghahanda. Namimili pa tayo, bumibili tayo ng kung ano-ano, mga kapatid. Amen? So, kailangan din po natin gawin yon, mga kapatid, sa ating Panginoon. If we want great visitation from God, kung gusto natin na puntahan tayo ng presensya, panahanan tayo ng presensya ng ating Panginoon, i-prepare po natin yung puso natin, mga kapatid. Acknowledge the Lord, sabi kanina, mga kapatid. I-acknowledge natin na, ay, si Jesus, ang ating Diyos ang pupunta. Kailangan kong maging maayos, mga kapatid. Kung presidente nga yan, di ba? Ayusin talaga natin ang lahat, mga kapatid. Baka tayo maglabas pa ng mga kobyektos natin sa aparador. Bumili pa tayo ng kung ano-ano, mga kapatid. Kung ang ating Panginoon ang bibisita sa ating mga puso ngayon, mga kapatid, ano kaya yung madadatnan niya? Ano yung maaabutan ng ating Panginoon? Check po natin ang ating sarili, mga kapatid. Ano yung dadapnan ng ating Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid? Because if not, mga kapatid, kailangan natin i-ready ang ating sarili, mga kapatid. Dahil hindi tayo makakapag-celebrate sa presensya ng ating Panginoon kung hindi tayo ready, mga kapatid. Kung puno pa rin tayo ng mga kung ano ng bagay, mga kapatid. So right now, mga kapatid, i-prepare po natin ang ating sarili para sa pagbisita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Yan. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Ito po yung isang tanong ni David, mga kapatid. Nakita niya lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. So nagtanong siya, ano kaya yung maibibigay ko sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang kabutihan, mga kapatid? Pero nung nakita ni David, parang wala pala talagang may babalik, mga kapatid. Ano po, wala tayong may susukli, wala tayong may ibibigay sa kabutihan po ng ating Panginoon, mga kapatid. At sabi ng mga kasunod na verse doon, mga kapatid, ang tanging may ibibigay lamang niya ang patuloy na pananalangin at pagtawag sa ating Panginoon, mga kapatid. So knowing na wala tayong ibang higit na bagay na may ibibigay, mga kapatid, huwag po tayong titigil sa pagtawag sa ating Panginoon. Huwag tayong titigil sa pananalangin, mga kapatid. Huwag tayong titigil sa pagpupuri sa ating Panginoon, para nariyan yung pagbisita lagi sa atin ng ating Diyos, na nariyan yung pananahan ng presensya po ng ating Panginoon at hindi siya lalayo sa ating piling, mga kapatid. Amen? So baka naisin po natin, mga kapatid, na nariyan pa rin lagi ang pagpupuri, ang pagsamba po natin sa ating Panginoon, mga kapatid. God has been so good, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoon. At magtatapos na tayo, mga kapatid. Ito po yung pinakang reason kung bakit tayo magsa-celebrate, mga kapatid. Dahil sa kabutihan, walang hanggang kabutihan po ng ating Panginoon, mga kapatid. So we want, gusto lang ipaalala sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, na siya ay mabuti at nananatili pa rin siyang mabuti sa ating mga buhay, mga kapatid. Even though simple message lang ito, mga kapatid, pero marahil may mga ilan sa atin na nakakalimot na mabuti pala talaga ang ating Panginoon. Dahil masyado na tayo nagfo-focus sa mga ibang bagay, mga kapatid. Masyado na nating nakikita yung mga kakulangan na nariyan naman ang ating Panginoon. Yung mga problema na mas malaki naman ang ating Panginoon, nariyan pa rin po ang ating Diyos at nananatili siyang mabuti, mga kapatid. At hindi po siya titigil sa kabutihan sa ating buhay, mga kapatid. Kaya kung meron pa tayong ina-expect mula sa ating Panginoon, mga kapatid, praise the Lord. Sa mga oras na ito, mga kapatid, lapit po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. At alalahanin natin, mga kapatid, yung mga naging kabutihan po ng ating Diyos sa buhay natin. And bayaan na yung kabutihan ng ating Diyos ang mag-lead sa atin sa repentance, ang mag-lead sa atin sa pagpupuri, ang mag-lead sa atin sa pagsamba sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Amen? So tayo po ay tatayo, mga kapatid. Praise the Lord. God has been so good, mga kapatid. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay nananatiling tapat, mga kapatid, nananatiling mabuti sa lahat ng, sa bawat isa sa atin.